ito namang sugo. Sige po. Alam kong stricto ka masyado tungkol sa sugo. Gusto nyo, basta sugo ng Diyos, kailangan sundin natin. Di ba? Ngayon ito, Brother Ili, itong sugo na ito, basic to sa lahat ng sugo. No? Pero napagtaka ako, lahat na protestante, kagaya ng lahat, hindi nyo sinusunod ito ba? Sinusuway nyo ang sugo na to. Bakit kasama ho ako dyan? Kasama kayo. Ano ho yan? Halimbawa, ano yan? Itong sugo na to, Brother Eli, no? Basahin ninyo sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Ang ganito nakalagay doon, ituro ninyo sa inyong mga anak, sa inyong pagtulog, sa inyong pagising, sa bawat anong gagawin ninyo, ilagay ito ninyo sa inyong kamay at ilagay sa gitna na inyong noo, ibabaw sa inyong mata at ilagay sa inyong mga pintuan na pagrespeto, mas na hindi man lang sa pag-iit, hindi sa babihin na sa ngalan sa Ama. Sabi nyo, Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7. Basahin po natin. 6 to 9. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Sabi ng Diyos, yung mga salita niya, ilalagay mo sa iyong puso, sa iyong isip, ituturo mo sa iyong mga anak, susulat mo pa sa bahay mo. Tapos sinabi niyo, hindi ko sinusunod. Nagpaparatang kayo ng Hindi, brother, isa ko. Hindi, bakit hindi sinabi sinusunod ko nga yun eh. Hindi, bakit? Palagay ko, ako nga lang ang sumunod dun eh. Hindi, brother, kasi nakasulat doon, itali ito sa inyong kamay. O, itinali ko nga ako sa kamay ko. Ilagay dito sa gitna. Nakalagay nga ako rito. Gusto nyo, patayin nyo lahat ng ilaw. Babasahin ko sa inyo Biblia. Oh. Sa ngalan sa Ama yan eh. That is the first part. No? Kasi ganito po yan eh. Utos ng Diyos, ilagay mo sa isip mo, itali mo sa kamay mo. Alam nyo, kahulugan nun, hindi naman literal yun eh. Hindi naman literal. Lalagay mo ba rito sa noo, dito sa noo? Ang noo, simbolisin ng isip. Ang kamay, simbolisin ng paggawa. Kaya yung salita ng Diyos, dapat malagay sa isip at malagay sa paggawa. When you do things, you must do things in accordance with the will of God. Brother Alam mo, kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat yata ng pastor, ako lang ang sumunod dun ngayon eh. Bakit? Ako lang naman ngayon ang pastor na nagtuturo ng puro nakasulat eh. Ako lang naman yata nagtuturo, tandaan nyo nakasulat eh. Tingnan nyo yung tagabasa ko. Hindi ko pa sinasabi, binabasa na. Oo, di na ituro ko na sa kanya. Sabi, ituro nyo sa inyong mga anak. Tinuturo ko, mga anak ko yan eh. Tingnan nyo, mga anak ko ang tatalino sa Biblia. Hindi pa sinasabi, binabasa na. Hindi pa nga nabubuksan, nababasa na eh. Di ba? Ibig sabihin nun, yung nagturo, matalino rin. Kaya pinaratangan nyo ako, hindi ko sinusunod. Sinusunod ko nga po eh. First part, brother, first part, yun sa sign of the cross. Hindi po sign of the cross. Hindi mo di father yan eh. Hindi po sign of the cross. Hindi mo di father yan eh. Yung kumanyan, Hindi po sign of the cross yun. Ay, wala naman nakalagay. Ilagay mo sa tiyan. Wala naman eh. Di ba? Kung sign of the cross yan, dapat may tiyan at may bibig. Kasi ang sign of the cross, ganun eh. First part yan. Sabi naman dyan, kamay lang at noo. Ibig sabihin ng kamay, paggawa. Ang noo, kaisipan. Wala naman sa tiyan eh. Sa second part, brother Ili, sa second part, yung nabasa mo naman sa Lucas at saka sa Mateo, na si Jesus ay pinanganak ni Virgin Maria sa tiyan niya. Kaya, kung may utos man sa Ama, sa paglagay sa ating kamay, sa pagsabi sa ngalan sa Ama, respetuhin rin natin ang anak. Sa tiyan ni Maria, sa pagsabi sa anak, sumpayan. Ito po. Pagbibigyan ko kayo, akin.
Ayoko sana eh. Pero pagbibigyan ko sila, wala kasi sa Biblia yun ang sign of the cross eh. Let us look at it from the point of view of the Catholic Church. Kasi siya lang may sabi nun, di naman ng Catholic Church eh. Ang sabi ng Catholic Church, dito sa Katisismong Kristiyano, sinulat ni Hernando Antiporda, may imprimatur ni Hernando Antiporda, may nihil obstat ni Abriol, Censor Librorum. Ito, sa page 3, ang sabi ito, ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ayun. Yun daw ang tanda ng Santa Cruz, yun daw ang ipang-aadya sa kaaway. Mali yan, Brother Eli. Hindi po. Ito paratangang mali. Hindi ako papayag niyan. Hindi ako papayag niyan. Huwag niyo akong paratangan mali. Dali, huwag patapusin niyo ako. Hindi ako papayag paratangan ako ng sasabi ng mali. Kahit kailan. Brother Eli. Pati niyo ha? Papabasa ko. Are you a Catholic, sir? Sino po ang Catholic dito? Paano siya sabihin mali, oh? Librong Katoliko yan, eh, oh. Nagsulat na ang mali. Mali. Church infallible. Ito nga, tanda na Santa Cruz nga ito, eh. Pakibasa ko, kapatid. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon namin Diyos, sa mga kaaway namin. Ayun. Ano raw po ang tanda ng Santa Cruz? Pang-aadya sa mga kaaway. Sabi ng librong Katoliko. Kaya nga, pagka lalabas ka sa bahay, lalabas ka sa bahay, nagsasagaan-tanda ka para pag-adya ka sa kaaway. O kaya, pag sasakay ka sa aeroplano, gaan-tanda ka para ipag-adya ka sa kaaway. Sa disgrasya. Ang tanong, bakit? Pagka tatapat ka sa simbahan, nag-aantanda ka rin. May kaaway ba sa loob? Yun ang tinatanong ko. Tanong, Dito eh. tanong, Brother Eli. Tungkol naman, Brother Eli, Hindi po. Alam nyo, sasabihin nyo kasi mali ako. Hindi nyo pa nalalaman kung ano itong binabasa ko. Pinaparatangan nyo kung hindi tama. Wala akong kwenta pag-uusap natin. Mauubos lang po ang oras, kapatid. Hindi naman kayo naniniwala eh. Pagbigyan po natin gusto naman po magtatanong. Alam nyo, sabi ng Biblia, pagka ang pag-uusap mapupunta lang sa hindi pagkakaunawaan, tigilan na natin. Di ba? Pagka mapupunta lang sa hindi pagkakaunawa, ay pinaparatangan niya akong mali, kaya napalundag ako sa stage. Buti hindi sumusumpong yung rayuma ko. Hindi, nadapa ako ron. Kasi ito, hindi ko naman aklat ito. Aklat Katoliko ito. Na ang tanda raw ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. Nagtataka naman ako, bakit pag nasa loob ka na ng simbahan, kaharap ka nung pare, sabi nung pare, ano ibig sabihin nun? Di kaaway. Sasagot kayo, mas marami naman kayo. Lalo ka naman kaaway. Di ba ganun yun? Eto, may sabi rin Hindi ko naman inimbento ito, mga kapatid. Aral ng Katoliko ito. Gayon, ang tanda raw ng Santa Cruz, pang-adya sa kaaway. How will you say that in Bisaya, kapatid na Noli? Yung pang-adya sa kaaway. Panglaban kontra sa mga kaaway. Yung ang tanda ng Santa Cruz, pang-kontra sa kaaway. Bakit pagka may prosesyon, pagtapat ni Santa Maria, gumaganong ka rin? Di kaaway din yun. Ganun ang labas. Hindi ako may sabi nun, ito. Librong Katoliko ito, di ko naman inimbento to. Ayoko pong napagsasabihang ng lolo ko ako nagmamali. Tandaan nyo, yun lang ang aking naipagmamalaki sa buhay. Wala akong pinag-aralan, wala akong pera, wala akong karangalan. Isa lang hanggang ngayon ang naiingatan ko. Pag sinabi ko sa taong bayan, tinitiyak ko na ang sinasabi ko totoo. Dahil para wag kayong maloko. Yun po ang sinasabi ko.